Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Pagdating sa buhay, pag-ibig at pag-aasawa, ang mga bagay ay hindi palaging gaya ng nakikita natin sa mga palabas. Minsan, pagkatapos ng mahabang panahon, saka mo makikita at makikilala ang tunay na ugali ng iyong asawa na hindi mo alam dati. Ano ang iyong gagawin kung isang araw ay nagising ka at nabunyag mo ang pinakatatagong lihim ng iyong asawa? Yan ang kwento ng isang babae na mula Amerika. Ang babae ay kinilalang si Joy December, 44 years old na mula sa San Diego. Si Joy ay isang single mother na may 2 mga anak. Nag-aaral pa noon sa kolehiyo si Joy nang siya ay mag-asawa. Kalaunan, nakipaghiwalay na din si Joy sa kanyang asawa. Hindi naman tumigil ang buhay ni Joy kaya nagsikap siya na makapagtapos at makahanap ng trabaho para sa ipanggagastos ng kanyang mga anak. Hanggang sa isang araw, isang kaibigan ni Joy ang nagmungkahi sa kanya na subukan ang online dating site. Pumayag naman si Joy at nagsimulang makipag-date sa mga lalaki sa dating site. Pero kahit na marami na siyang nakilala, ramdam ni Joy na wala sa mga lalaki sa dating site ang napupusuan niya. Makalipas ang ilang buwan, January 2002, ang 20 years old na si Joy ay nakakilala ng isang lalaki sa dating site na si Joseph Kua. Si Joseph ay 40 years old noon at nakipagkilala kay Joy. Sinabi niya kay Joy na siya ay isang real estate broker. Dagdag pa ni Joseph, nakagraduate siya mula sa isang sikat na university. Nakatira si Joseph sa Northern California. 8 oras na biyahe ang layo mula sa bahay ni Joy. Masaya naman ang naging pag-uusap nilang dalawa. Para kay Joy, na kay Joseph na ata ang lahat ng katangian ng isang perfect na lalaki. Isang buwan matapos ang kanilang pag-uusap, bumiyahe si Joseph papuntang San Diego para makipag-date kay Joy. Pumayag naman si Joy at kumain sila sa isang restaurant. Manghang-mangha si Joy kay Joseph at sa katangian na ipinakikita ng lalaki sa kanya. May mga pagkakataon din na dinadala ni Joy si Joseph sa kanilang bahay para makabanding nito ang kanyang mga anak. Si Joseph ang naging father figure sa mga anak ni Joy. Lahat ng kabutihan ay nakita ni Joy kay Joseph. Bukod doon ay mapera din si Joseph at madalas niyang bigyan si Joy ng maraming mga regalo. Isang beses, tinanong ni Joy si Joseph kung bakit marami siyang pera. Sumagot naman si Joseph at sinabi niya na siya ay may trabaho sa isang commercial real estate. Malaki umano ang kanyang kinikita pero stressful ang kanyang trabaho. Para naman kay Joy, tila perpekto naman ang lahat tungkol kay Joseph kaya hindi na siya nagduda pa sa totoong pagkatao nito. Pero sino nga ba ang lalaking nakilala ni Joy? Si Joseph George Kua ay isang lalaki na lumaki sa Hawaii. Hindi na binanggit kung ano ang nasyonalidad ni Joseph pero pinaniniwalaan na si Joseph ay mula sa Pilipinas at isang Pinoy. Si Joseph ay isang property manager. Dumating ang September 2002, pinag-usapan ni Joy at Joseph ang kanilang kasal. Gusto ni Joseph na silang dalawa ay magpakasal sa Hawaii kung saan siya lumaki. Ninano nga nila na sa June 2003 ang kanilang magiging kasal. Sinabi ni Joseph kay Joy na 2 tao lang ang kanyang iimbitahan sa kanilang kasal. Ang tinutukoy ni Joseph ay ang matagal na niyang kaibigan at business partner na si Ferdinand Wagner, 75 years old, at ang asawa nito na si Susan, 65 years old. Si Fernand ay isang businessman na may mga restaurant at nagpartner sila ni Joseph para pasukin naman ang mundo ng commercial real estate. Ilang beses pang nakasama ni Joy sina Fernand at Susan. May pagkakataon na sila ay kumakain sa labas at naglalaro ng golf. Sinabi din ni Joseph kay Joy na siya ang nagdadala kay Fernand sa ospital para sa dialysis nito. Minsan naman ay sinasamahan ni Joseph si Susan sa tuwing nag-grocery ito.
February 2023, isang magandang balita ang natanggap ni Joseph at Joy. Si Joy ay buntis sa unang anak nila ni Joseph. At dahil lalaki na ang tiyan ni Joy sa araw ng kasal, hindi na magkakasya sa kanya ang kanyang wedding gown. Kaya naman ipinospone muna na magkarelasyon ang kanilang kasal. Pero kahit na ganon, nagpatuloy ang masayang pagsasama ni Joseph at Joy. Bumili pa sina Joy at Joseph ng isang bahay na may 4 na kwarto sa California. Masaya si Joy pero agad itong napalitan ng pagtataka. Gusto kasi ni Joseph na ipangalan lang sa kanya ang titulo ng bahay na kanilang bibilhin. Dahil ayon umano kay Joseph, mas marami ang pera niya kaysa kay Joy. Nagalit naman si Joy kasi pera din naman niya ang ipangbibili ng bahay. Naresolba naman agad ng dalawa ang hindi pagkakaintindihan matapos mangako ni Joseph na pagkatapos ng kanilang kasal, ilalagay na niya ang pangalan ni Joy sa titulo. October 2003, ipinanganak na ni Joy ang kanilang anak ni Joseph na isang babae. Matapos nito, December 2003, sinorpresa ni Joseph si Joy. Inihanda na pala ni Joseph ang kasal nila sa Las Vegas at nakabili na siya ng mga tiket para sa mga magulang ni Joy. Masayang sumama si Joy kay Joseph. At isang linggo bago magpasko, sina Joy at Joseph ay kinasal sa isang maliit na chapel sa Las Vegas. Matapos ang kasal, nagsipagpalalo si Joseph sa kanyang trabaho para maibigay niya ang pangangailangan ng bago niyang pamilya habang si Joy naman ay nagtatrabaho bilang isang insurance adjuster. Maligaya ang buong pamilya dahil madalas silang dalhin ni Joseph para sa mga bakasyon at lahat ng ito ay gastos ni Joseph. Malayo ang pinagtatrabahuan ni Joseph at ito ang dahilan kaya kung minsan ay hindi natutuloy ang kanilang mga lakad. Bigla na lang magka-cancel si Joseph dahil kailangan na niyang bumiyahe papunta sa kanyang trabaho. Hanggang sa napapadalas na ganon ang senaryo sa bahay ni Joy. Dito na nagsimulang magduda si Joy bakit laging umaalis ang kanyang asawa. Natakot si Joy at nagsimula ng maghinala kay Joseph. Pinayuhan naman si Joy ng kanyang nanay na si Linda na huwag masyadong mag-isip dahil para sa kanya wala namang rason si Joseph para siya ay lokohin. Dagdag pa ni Linda, nakikita niya ang katapatan ni Joseph sa kanyang anak kaya hindi siya dapat nag-iisip ng masama kay Joseph. Pero ang masamang kutob ni Joy ay nakumpirma ng isang tawag na natanggap niya noong January 2005. Isang babae mula sa Northern California ang tumawag kay Joy. Ayon sa babae na hindi na nagpakilala, 2 taon na niyang karelasyon si Joseph at pumirma si Joseph ng isang domestic partnership kasama ang babae. Sa California, katumbas ng domestic partnership ay kasal. Ibig sabihin, kasal ang babae kay Joseph at kasal din si Joseph kay Joy. Dagdag pa ng babae, sinabi umano sa kanya ni Joseph na si Joy ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at nagkaroon si Joseph ng anak kay Joy dahil sa one-night stand. Ipinaliwanag naman ni Joy sa babae na hindi totoo ang lahat ng sinabi ni Joseph sa kanya. Matapos ang tawag, hindi makapaniwala si Joy sa kanyang nalaman. Agad na tumawag si Joy kay Joseph para kumprontahin. Nagulat si Joy sa naging tugon ni Joseph. Ayon kay Joseph, si Joy ang may kasalanan kung bakit siya naghahanap ng ibang babae at naiingay na din siya sa kanilang bahay. Kapag nasa bahay umano siya ng ibang babae, tahimik at mapayapa. Hindi makapaniwala si Joy at nasasaktan siya sa mga sinabi ni Joseph. Kaya naman nakapagdesisyon na si Joy na makipaghiwalay kay Joseph. Ngunit tinakot siya ni Joseph. Sinabi ni Joseph kay Joy na kung maghihiwalay sila, lalabanan niya si Joy para sa kustodiya ng kanilang anak at sisiguraduhin ni Joseph na siya ay mananalo. Dagdag pa ni Joseph, mawawala ang lahat kay Joy kapag siya ay nakipaghiwalay. Pumasok sa isipan ni Joy ang takot sa ikinikilos ni Joseph.
Dito, naramdaman na ni Joy na tila makukulong siya sa kanilang pagsasama. December 2005, sinimula ni Joy mag-ipon ng pera para makakuha ng magaling na abogado kung sakaling mag-file na siya ng divorce. Pinapadala niya ito sa kanyang nanay. Pero dahil sakto lang naman ang kinikita niya, halos kakaunti lang ang naipatatabi niya sa kanyang nanay. Iniisip ni Joy ng mga panahon na iyon na dapat magsikap siya para may panggastos siya sa kanyang mga anak kapag naghiwalay na sila ni Joseph. Isang beses, dadalaw dapat sila ni Joseph kasama ang kanyang mga anak sa mga magulang niya, ngunit hindi ito natuloy. Katwiran ni Joseph, tumalbog daw kasi ang ilan sa tseke sa kanyang trabaho. June 14, 2006, tinawagan ni Joseph si Joy at sinabing may masamang nangyari kina Fernand at Susan. Binaril daw ang mag-asawa sa kanilang bahay at sa kasamang palad sila ay namatay. Labis na nalungkot si Joy sa narinig mula kay Joseph. Expected na ni Joy na hindi makakauwi si Joseph dahil aasikasuhin nito ang nangyari kina Fernand. Pero hindi pala yun ang dahilan. Sinabi kasi ni Joseph na pupunta siya sa mag-asawa para sa last will and testament nila. Napaisip tuloy si Joy kung bakit tila hindi nag-aalala si Joseph sa pagkawala ng mag-asawa. At mas naisip pa nito ang iniwan na last will and testament ni Fernand. Sa investigasyon ng mga pulis, mukhang biktima sina Fernand at Susan ng magnanakaw. Nakita nila na bukas ang mga drawer at kalat-kalat ang mga gamit. Ngunit tila hindi nagtutugma ang lahat at tingin ng mga pulis, kilala ni Fernand ang umatake sa kanila. Wala kasing sinyales na puwersahang binuksan ang mga pinto o bintana. Sa kabilang banda naman, ng araw din na iyon, umuwi si Joseph kina Joy. Napansin ni Joy na si Joseph ay normal at tila walang nangyari. Hindi nga niya nakita si Joseph na malungkot o umiyak kahit isang beses para sa pagkawala ng matalik niyang mga kaibigan. June 15, 2006, si Joy ay pabangon na mula sa kanyang kama, napansin niya ang kamay ni Joseph na may mga sugat. Nang tingnan niya ang buong katawan nito, may nakita din siyang maraming pasa. Nag-alibay naman si Joseph at sinabing nakuha niya ang mga sugat at pasa nang siya ay nag-gym. Hindi naman naniwala si Joy at sa isip niya, mas may malalim na dahilan kung bakit may mga sugat at pasa ang kanyang asawa. June 16, 2006, papaalis na sana si Joy kasama ang kanyang mga anak para kitain si Joseph dahil sila ay aalis. Nang biglang tumawag ang kanyang nanay na si Linda. Ayon kay Linda, narinig nila sa balita na hindi tama na mga baril ang ikinamatay ni Fernand at Susan. Base sa balita, namatay ang mag-asawa matapos silang bugbugin. Doon na naisip ni Joy na ang suspect ay ang kanyang asawang si Joseph. Naisip din ni Joy na posibleng nanlaban sina Fernand kaya madaming sugat at pasa ito. Kahit batid na niya ang katotohanan, tumuloy pa din si Joy sa lakad nila ni Joseph nang sa gayon ay hindi ito maghinala gamit ang bangka ni Joseph na masyal silang buong pamilya habang umaakto si Joy na normal ang lahat. Sa kabilang banda, tumawag naman si Linda sa numero na pwede kang magbigay ng tip tungkol sa suspect sa isang krimen. Subalit hindi na siya natulungan ng kanyang kausap dahil ang sabi nito ay hindi na yon kasama sa kanyang trabaho. Kaya naman nabigo si Linda at nagsimulang mag-alala para sa kapakanan ng kanyang anak at mga apo. June 19, 2006, nakauwi na sina Joseph at Joy sa kanilang bahay. Isang sandali pa, nagpaalam si Joseph sa kanyang asawa na biyabiyahe siyang muli papunta sa kanyang trabaho. Nang makaalis na si Joseph, agad na nagtungo sa police station si Joy. Sinabi ni Joy ang hinala niyang si Joseph ang pumatay kina Fernand at Susan. Doon na sinabi ng mga pulis na pinaghahanap din nila si Joseph dahil siya ang kanilang person of interest sa krimen.
Agad namang nahanap si Joseph sa isang pantalan ng mga bangka. Siya ay inaresto, kinasuhan ng 2 counts of first-degree murder at ikinulong. Napanatag naman si Linda nang maaresto na si Joseph at sure na siya na ligtas sina Joy. Sa investigasyon ng mga pulis sa pagkakakilanlan ni Joseph, naisiwalat na hindi pala mag-business partner sina Joseph at Fernand. Nagtatrabaho lang si Joseph kina Fernand bilang isang maintenance. Binabayaran ni Fernand si Joseph ng $525 o 29,000 pesos kada buwan. Si Joseph ang mag-aayos ng mga sira sa bahay na Fernand at siya din ang mangungulekta ng bayad ng mga paupahan na pagmamay-ari ni Fernand. Habang inaayos at iniimbentaryo ni Joseph ang pera, ninanakaw niya ang ilan sa mga ito. Nabuksan din ni Joseph ang account ni Fernand kaya na-transfer niya ang ilan sa mga pera ng mga matatanda sa sarili niyang bank account. Si Joseph din pala ang dahilan kung bakit may mga talbog na tseke ang mag-asawa. Sa kabuuan, ang lahat ng nilustay ni Joseph mula kina Fernand at Susan ay $200,000 o katumbas ng 11 million pesos. Nang malaman ito ni Joy, tila gumuho ang kanyang mundo. Akala niya kasi kilala na niya ang asawa niya pero hindi pa pala. May tinatago palang maitim na pagkatao si Joseph. Lumalabas sa investigasyon, natuklasan ni Fernand ang ginagawa ni Joseph at ng araw ng krimen ay kinompronta niya ang kanyang tauhan. Napuno ng galit si Joseph nang siya ay sinabihan ni Fernand na magnanakaw kaya inatake niya ang mag-asawa. Tingin ng mga pulis, naisip ni Joseph na ang maluhong buhay niya ay matatapos na nang malaman ni Fernand ang kanyang pagnanakaw. At dahil hindi niya matanggap ito, pinatay ni Joseph ang mag-asawang Fernand at Susan. Nadagdagan pa ang pasanin ni Joy nang malaman niya na ang kanyang asawa ay nag-iwan ng napakaraming utang sa credit card. Para mabayaran ito, ibinenta ni Joy ang kanilang mga sasakyan, pati ang bahay ay naremata. June 2, 2008, nagsimula ang trial ni Joseph. Siya ay nag-plead ng not guilty sa pagpatay kina Fernand at Susan. Ayon sa mga abogado ni Joseph, siya ay sociopath. Ibig sabihin, si Joseph ay may sakit sa pag-iisip at may ugali na paulit-ulit na nagsisinungaling o nagmamanipula. Iginiit ni Joseph na siya ay inosente at may ibang tao umanong pumatay kay Fernand at Susan. June 27, 2008, napatunayan si Joseph na guilty sa 2 kaso laban sa kanya. Masaya naman si Joy sa nangyari. Alam niya na matatahimik na sila ng kanilang mga anak at magiging ligtas mula sa pwedeng gawin ni Joseph sa kanila. December 2008, sa 5th wedding anniversary ni na Joseph at Joy, hinatulan si Joseph ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Si Joy at ang kanyang mga anak ay tumira sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinikap ni Joy na maging matatag para sa kanyang pamilya. Siya na rin ang mag-isang bumubuhay sa 3 niyang mga anak. Sa tingin po ninyo, nasobrahan nga ba ng pagtitiwala si Joy kay Joseph? Ano kaya talaga ang nangyari at nagawa iyon ni Joseph sa mag-asawa niyang amo? Kung nakilala nyo ang inyong mapapangasawa at nakita nyong marami itong pera, o isisain nyo po ba kung saan niya kinukuha iyon? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!